Paano harapin ang di inaasahang mga hampas ng buhay, kapag ito'y biglang sumusulpot ng may matinding lakas, at tayo'y biglang nahuhuli ng walang handang panlaban sa ating pinakamahina? Kung may isang bagay na mahalaga na dapat maunawaan at abangan, ito ay ang katotohanang ang buhay ay maaaring biglang maging malupit at hamon. Maaaring hindi agad mababalik ang hindi magandang kalagayan, ngunit ibinabahagi ko ang aking pag-asa na ang mga salitang ito ngayon ay maaaring magsilbing binhi ng pananampalataya sa iyong kalooban. Huwag hayaang mapanghinaan ka ng loob ng mga bagay na iyong nakikita at naririnig. Maniwala na ang iyong buhay ay nasa mga kamay ng Diyos, isang katotohanang dapat tandaan sa paminsan-minsan. Ang aking buhay ay nasa gabay ng Diyos. Bagamat maaaring hindi na sa inaasam na kalagayan ang iyong kalusugan, hinihikayat kita na gawin ang iyong makakaya at saka humingi ng tulong mula sa Diyos. Ang iyong mga pangarap ay maaaring tila hindi maabot, ngunit ang pagtitiyaga sa pananampalatayang espiritual, anuman ang maging propesyon mo, maging ito ay sa larangan ng kalusugan, abogasya, o pagiging piloto, ay isang patuloy na pagtawag. Huwag alisin si Diyos mula sa kanyang mataas na posisyon dahil sa mga pagkadismaya. Siya ay nasa itaas ng anumang kalakaran na humaharap sa iyo. Kung ang laban ay lumalakas at ang iyong mga kaisipan ay bumabalot ng dilim, na nag-insisteng ang sitwasyon ay permanenteng masama at walang pag-asa, huwag manghina, kahit sa mukhang walang pag-asa. Ang pangako ng Diyos ay nagsasaad na ang kagalakan ay dumarating sa umaga, at may panahon para sa bawat layunin, ito ay magdadaan rin. Huwag magpagulat sa nakikita, kundi tiwala sa salita ng Diyos na alam mo. Ang pagpapatunay na ang Diyos ay mabuti, isang taguan sa mga oras ng kagipitan, ay dapat maging sentro ng iyong atensyon sa kabila ng mga pagtatangkang pabagsakin ka. Tandaan na siya ang iyong tagumpok at kalasag, at ang paghihintay sa Diyos ng kaligtasan ay magbubunga ng kanyang sagot. Ang iyong buhay at kinabukasan ay nasa mga kamay ng Diyos. Kung ang buhay ay magbigay ng malupit na saksak at ikaw ay bumagsak, hindi ba mas kapanipaniwala na mahulog sa maibiging mga bisig ni Jesus Kristo? Huwag hayaang ang isang diagnosis o balanse sa bangko ang magtakda ng iyong pagkakakilanlan. Laging tandaan na may likha ako na may hindi mabilang na plano. Siya ang nagtuturo ng aking mga hakbang at hindi ako nag-iisa. Alam niya ang aking simula at wakas, ang aking mga mataas at mababang kaganapan, at ako'y naglalakad sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng pananaw. Naniniwala na siya ay nagtalaga ng mas maraming magandang araw kaysa sa masasamang araw para sa akin. Dumating sa puntong maging mapayapa sa pagsasabi, Panginoon, nasa iyong mga kamay ang aking buhay. Sinabi mo na huwag akong mag-alala, alam mo pati ang bilang ng mga buhok sa aking ulo. Inihahandog ko ang aking sarili sa iyong kalooban. Ngayon, magdasal tayo. Panginoong Hesus, nagpapasalamat ako sa iyong biyaya at pangangalaga na bumabalot sa akin araw-araw. Espiritu Santo, tulungan mo akong magkaroon ng pusong handang magtanggap, puno ng matibay na pananampalataya. Nais kong magtiwala ng lubos sa lahat ng pangako ng Diyos. Tulungan mo akong itaguyod ang isang matibay na pananampalataya. Ang Eksodo 14 na oras 14 na minuto ay nag-aasam na ang Panginoon ay lalaban para sa akin, nagdadala ng kapayapaan sa aking kalooban. Panginoon, iniaalay ko sa iyo ang aking pagsamba, itinaas ang iyong mataas na pangalan. Ang iyong kadakilaan ay labis na nangunguna sa lahat ng daan. O Diyos, ang iyong kapangyarihan ay hindi maikakaila. Wala nang kapantay para sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, walang makakatalo sa iyo, aking Ama. Nanalangin ako na palawakin mo ang aking pananampalataya, tulungan mo akong matalo ang kawalan ng paniniwala at mawala ang mga nag-aalanganing kaisipan na nagsisikap umangkop sa mga probabilidad o estadistika. Gabayan mo ako, Panginoon, na maglakad sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng pananaw, dahil sa paggawa nito, napagtatanto kong nawawalan ng halaga ang mga estadistika at probabilidad. Ang tanging mahalaga ay ang iyong soberanya, Hari Jesus. Ang pahayag sa Marcos 11 oras 22 minuto negatibo 24 ay nagtuturo sa atin na magkaroon ng pananampalataya sa Diyos. Aking kinikilala na kung sasabihin natin sa bundok na ito, bumangon ka, at itapon mo ang iyong sarili sa karagatan,
at hindi tayo mag-aalinlangan sa ating puso, kundi naniniwala na ang aming sinasabi ay magaganap, makakamtan namin ang aming hinihingi. Kaya't itinatanyag ko na ang lahat ng aming ipinagdarasal, na may pananampalataya, ay aming tatanggapin. Panginoon, palakasin mo ako sa tiwala sa pangakong ito. Tulungan mo ako, Jesus, na bigyan ako ng biyaya na manatili sa matibay at matatag na pananampalataya, upang manatili sa aming pananampalataya sa kabila ng mga kalakaran. Kung ang hamon ay dumating na parang bagyong nagtataglay ng lakas, bigyan mo kami ng pananampalataya na maniwala na kaya mong paigtingin ang maalon na tubig ng aming buhay. Kung ang pagsubok ay tila isang bundok, bigyan mo kami ng pananampalataya na maniwala na ikaw, aming hari, ay makapagpapatagilid nito. Kung ang pagsubok ay katulad ng isang Goliath, bigyan mo kami ng pananampalataya na tiwala na ang iyong kapangyarihan ay magtatagumpay laban sa anumang higante. Sinasabi ng Deuteronomio 10:12, ano ang hinihingi ng Panginoon mong Diyos sa iyo, kundi ang mga takot sa Panginoon mong Diyos, lumakad sa lahat ng kanyang mga daan, ibigin siya, at paglingkuran siya ng buong puso at buong kaluluwa mo. Ama, tulungan mo akong matakot lamang sa iyo sa mundong ito, na lumakad sa mga daan ng Diyos, iwasan ang mga landas ng masasama, at manatiling matibay sa harap ng mga silo ng mga makasalanan. Palakasin at baguhin mo ang aking pananampalataya, Panginoon, sa oras na ito. Idinadalangin ko ang isang matibay na pananampalataya, na nagbibigay sa akin ng kakayahang manatili sa pamamagitan ni Jesus Kristo, na nakakakita ng pagbabago mula sa hapis tungo sa sayaw. Bigyan mo ako ng matibay na pananampalataya, Panginoon, upang manatili sa iyong salita, sa mundong ito na madalas na sumusubok na pagdudahan at patayin ang pag-asa. O Espiritu Santo, kasama mo ako, habang nagsisikap na manatili sa matibay na pananampalataya, itataguyod ang bandilang royal ng hari na muling babalik. Idinadalangin ko ang isang kapangyarihang pananampalataya, gaya ng ipinahayag sa Lucas 10:11, narito, ibinibigay ko sa inyo ang kapangyarihan na yapakan ang mga ahas at alakdan at sa ibabaw ng buong kapangyarihan ng kaaway, at walang anuman, sa anumang kalagayan, ang makakasakit sa inyo. Ibigay mo, Panginoon, ang pananampalataya na maglakad sa kapangyarihang ito bilang sugo ng kataas-taasan. Binabasbasan ko ang iyong pangalan, Jesus, sa pangalan ni Jesus ay idinadalangin ko ito. Amen. Naway labanan ka ng Panginoon sa iyong kaharian, nagbibigay sa iyo ng kapayapaan. Manampalataya ka sa Diyos, sapagkat, tunay nga, sinasabi ko sa inyo, sinuman ang nagsasabi sa bunduking ito na itayo at itapon sa karagatan, at hindi mag-aalinlangan sa kanyang puso, kundi naniniwala na ang kanyang sinasabi ay magaganap, magkakaroon siya ng kanyang ipinagsasabi. At ngayon, Israel, ano ang hinihingi sa iyo ng Panginoon mong Diyos, kundi ang mga takot sa Panginoon mong Diyos, lumakad sa lahat ng kanyang mga daan, ibigin siya, at paglingkuran siya ng buong puso at buong kaluluwa mo. Narito, ibinibigay ko sa inyo ang kapangyarihan na yapakan ang mga ahas, at alakdan, at sa ibabaw ng buong kapangyarihan ng kaaway, at walang anuman, sa anumang kalagayan, ang makakasakit sa inyo. Kung nakakatuwa ang nilalaman at hinahanap mo ang inspirasyon at positibong paksa, huwag kalimutan gawin ang 3 mahahalagang bagay na tunay na nakakatulong sa kanal na ito na lumago. Una, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, ay click ang buton ng subscription sa ibaba upang maging bahagi ng aming komunidad. Narito kami upang magtayo ng isang espasyo ng inspirasyon at kaalaman na magkasama. Pangalawa, ay click ang like sa video na ito kung na-touch ka nito. Ito ay hindi lamang nagbibigay inspirasyon sa amin, kundi nakakatulong din sa algoritmo na ipamahagi ang mensaheng ito sa mas maraming tao. At, sa huli, huwag itago ang biyayang ito para sa iyong sarili lamang. Ibahagi ang video na ito sa isang taong alam mong kailangan ng isang salita ng lakas ngayon. Maaari tayong maging ilaw sa buhay ng iba. Lubos akong nagpapasalamat sa pagiging bahagi ng kanal na ito. Magkasama tayo sa pagpapalaganap ng pag-ibmabahagi ang pag-ibig at positibong enerhiya. Hanggang sa susunod na video.